Hello po, good morning, good day, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ladies, napakahalaga po na panoorin niyo itong video na to. Why? Kasi sasabihin ko ang mga bagay na dapat nyong maintindihan sa isang lalaki. Dahil a lot of you ay hindi ito napapansin, and a lot of men ay hindi ito sinasabi sa inyo, hindi ito pinaparamdam. Kaya minsan na-depressed din, kaya minsan bakit palaging galit, or there's something going on inside him na ang nais niya ay maintindihan ng partner niya, maintindihan mo. Kasi minsan hindi namin ito nasasabi dahil sa totoo lang gusto namin na solohin. Karamihan sa mga tunay na lalaki ay ayaw na mag-suffer ka, ayaw na mag-problema ka. Kung kaya lang namin na sa amin lang ang problema, ay sosolohin namin. Kaya napakahalaga po na maintindihan nyo ito para alam nyo ang dapat nyong gawin, alam nyo kung paano yung approach nyo sa kanya, alam nyo na kailangan niya ng tulong nyo, kailangan niya ng comfort nyo, kailangan niya ng suporta nyo, kailangan niya ng pag-uunawa nyo. Therefore, please ladies, watch this video till the end. Ladies, kapag napapansin nyo na parang palaging galit or tahimik lang yung partner nyo, palaging natutulala, huwag nyo itong baliwalain. There's something going on inside him na gusto niyang solohin, at hanggat maaari ayaw niya na mag-suffer ka. Pero napaka-importante po ang pag-iintindi mo sa kanya, ang pagsusupport mo sa kanya. Huwag kang magalit agad, huwag kang mainis agad, at huwag mo siyang husgan agad. Ang dapat at pinaka-dapat mong gawin ay lapitan siya, i-comfort siya, i-hug siya, and then alamin kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya. Okay? Ano ba ang number one na dapat yung malaman na mga kababaihan tungkol sa aming mga lalaki? Ito ay ang kaming mga lalaki may feelings din. Kaming mga lalaki nasasaktan din. Kaming mga lalaki ay hindi namin nasasabi yung aming feelings kapag kami nasasaktan. Either kami yung nakasakit, meron kaming nasabi or nagawa, or kami yung nasaktan, kami yung nadehado. Kapag walang tao, kapag nag-iisa kami, pumapatak pa ang luha namin. At yun ang katotohanan. Kapag po nagtatrabaho ganon, tapos walang nakakikita, sa totoo lang pumapatak po yung luha namin. Nasasaktan po kami. May feelings po kami, kaibigan. Huwag niyo pong isipin na wala kaming nararamdaman, na kami manhid. Hindi kami nasasaktan. Hindi lang kami po showy. Hindi lang po namin ito pinapakita or masyadong pinapahalata na kami nangihina din. Kami gusto rin ng umiyak, nasasaktan din, because we need to show that we are masculine. We need to show that kami lalaki at hindi umiiyak. Pero inside us, there are times na gusto rin namin ng sumuko na dahil na sobrang sakit ng buhay. Hindi man ikaw or hindi man ikaw ang dahilan, maybe siya mismo dahil may mga failures sa buhay, sa pag-provide niya, may mga palpak siya sa buhay. Nasasaktan yan, nalulungkot yan. Yun yung gusto ko na maintindihan, no? Hindi yung kapag may nakita kayo sa kanya na bad day niya, nagagalit din kayo agad. Hindi po. Kailangan mong maintindihan nito at kailangan mo na samahan siya sa kanyang pinagdadaanan. Okay? Number 2 ay pangarap din namin na kami maunawaan nyo. Pangarap din namin na hindi sana ay palaging kayo yung tama. Na minsan maging tama rin kami. Na minsan pakinggan nyo rin kami. Na minsan tumahimik din kayo at makinig sa amin. At maunawaan nyo kami. Alam mo ba kung bakit mas pipiliin niya mag-stay sa labas, mag-stay sa mga kaibigan niya, or sa ibang tao, makipag-inuman sa kanila? Kasi sometimes sila ay mas nauunawaan pa more than ikaw na kanyang partner. Yung mga tropa niya, yung mga kaibigan niya, ibang tao, mas nauunawaan pa siya kaysa ikaw. Kaya kaibigan, please, kailangan din namin o gusto rin namin na maunawaan nyo. Okay? Number 3 ay napapagod din kami. Bilang isang provider, and sometimes we fail to provide. Sometimes, kapag hindi namin yun na ibibigay sa inyo, nasasaktan kami at napapagod sa buhay. Maniwala ko sa hindi, may mga time na kailangan namin na ipakita na okay kami.
Kasi we need to be strong. We need to show that we are okay. But inside, napagod. Inside, hate na namin yung aming trabaho, yung aming ginagawa. But for the sake lang na may sahod, for the sake lang na makaprovide sa inyo, nagpapakasipag kami. Nilalaban namin. Nagtatrabaho. Pero sa totoo lang, minsan pagod na rin. Pagod na mag-provide. Pagod na lumaban na rin. Minsan naisip na rin na isipin muna din ang sarili. Pero karamihan sa amin, hindi namin yung magagawa kasi may responsibility kami to provide for you, to give something. So kaibigan, please, maintindihan mo sana yon na napapagod din kami. Kaya please, imasahe mo siya, tulungan mo siya, isupport mo siya. Okay? Number 4, ay, deserve din namin na may treat. Deserve din namin na may reward sa lahat ng ginawa ng isang lalaki. Minsan, yung nakikita nyo lang sa kanya ay yung pagpo-provide niya. Yun lang ang mahalaga sa inyo. Hindi mahalaga sa inyo na i-reward din siya. Hindi mahalaga sa inyo yung feeling niya na kailangan niya din ma-empower. Hindi mahalaga sa inyo na maunawaan siya. Ang mahalaga lang is that kung ano ang maibigay niya. Kung ano yung value niya. Kung magkano ang may provide niya. Please, deserve din namin na may treat. Deserve din namin na mabigyan ng selebrasyon. Deserve din namin na bigyan nyo ng reward, sex. Na kayo din yung mag-effort. Na kayo din yung gumawa ng personal. Na kayo din yung mang-akit. Deserve din namin yung mga bagay. Deserve din namin na ma-treat. Hindi yung palaging kami ang nag-treat. And last but not the least na may share ko sa inyo is that may kabutihan din sa puso namin. Kahit sinabi mong ikaw siya na yung pinakamasama sa lahat. Pero sa totoo lang, may kabutihan sa kanya at sa aming mga lalaki. The problem is that masyado kang nagfo-focus sa kanyang negative sides and never kang tumingin sa kanyang positive sides. That's the problem. And ang solution lang dito is that hanapin mo ang kanyang kabutihan. I-nurture mo siya doon. I-appreciate mo siya doon. Tulungan mo siya para yun yung maging mas bold sa kanya, mas lumaki sa kanya, mag-grow sa kanya. But don't judge him na isang masamang tao na agad. Kaibigan, ang pinaka gusto kong maintindihan mo sa buong video na to is that kilalanin mo yung partner mo. Relationship is not about how long kayong magkasama. It's about knowing your partner. It's about knowing him. There's no point na matagal kayo pero hindi nyo kilala ang isa't isa. You should know your partner so that alam mo yung dapat mong approach, dapat mong ginagawa at maintindihan mo at maunawaan mo siya.